Matindi to. Anti-Claire, Sen Lacson, todo rescue sa Pangulo versus pasabog ni Saldico. Maaaring AI lang yun. Okay, sabi niya. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon na itong post ni Paulo Lino Canelo T. Ayan, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Pakibisita po yan mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan yung The General's Viewpoint mga katunay. Ipagpatuloy natin. Tungkol ito sa palusot ni Anti-Claire doon sa pasabog ni Saldico, yung 100 billion di umano na budget insertion ni PBBM. Ito, GAGO, OGAG. OGAG. Tinawag ni Paulo Lino OGAG si Anti-Claire. Ganito, ito yung palusot ni Anti-Claire. Basahin ko. I-verify muna natin sa NBI yon video dahil maaring AI lamang iyon. Imposible na si Saldico iyon. Okay. Sabi ko na nga eh. Kanina. Oh, yan yung sinasabi nila, no? Yan yung sinasabi natin na sinasabi nila na AI lang daw yun. Pero para sa akin kasi, parang napakawalang yung AI naman yun. Sobrang detalyado yung AI. Alam nyo kay Anti-Claire, hindi na tayo magtataka na didepensa yan. Alam natin yan. Siyempre, hindi mo pwedeng pabayaan eh. Yan ang trabaho niyan eh. Oh. Siyempre, pag kinontra niya yon, eh, mali. Hindi siya dapat nandiyan dyan. Diba? Nung bagong labas yung pasabog ni Saldico, itidinay ito na hindi totoo yan. Fake yan. Oh, ito na nga. I-verify sa people who reacted. Tignan natin ha. 38,000 people who reacted. 38,000 ang nag-react, ano? 36,000 ang tumatawa. 571 ang galit. 966 lang ang nag-like o naniniwala. So halos ilan ito? 1%? So less than 1% ang ano. Grabe, Oplok, Jonathan Tapay Vlog. Oplok gayon. Kaji Postrano na AI na pod. Tralalal, buang-buang. Chinky Ramos, Honghang as usual. Eagle Gigi, ha ha ha. Sabi ko na nga ba, may dahilan na naman tong animals na ito. Gaily Oy, lusot ka na naman, Anti-Claire. Hannah Grace Balodo, not a comedian, not a clown, but the funniest when she talks. Jubilee Jolie de la Cruz, birds of the same feather flocks together. Ike Vasquez, AI posted sa official account ni Representative Saldico. Ang gani mo, Anti-Oy. Yan. Kasi, kaya nga, di ba, gaya ng sinabi natin kanina, na magkakaroon ng kanya-kanyang opinion yan. Kanya-kanyang palusot. Sasabihin nila na AI yan. Diba? Kaya nga bakit doon nilabas yan sa ano ni Saldico eh. Diba? Kasi, alam nila kasi talagang malaki talaga yung sinasabi ni Saldicong yan. No? Kung tutusin, hindi ka talaga makakalusot dyan kung yan ay totoo. O kaya bigyan natin sila ng dahilan. Sabihin natin, hindi. De joke lang. Ipaglalaban talaga ng iba, no, na hindi totoo 'yan. AI lang 'yan. AI lang, nag-iimbento lang 'yan. Kasi kung uulitin natin yung sinabi ko kanina eh. Hindi siguro tanga ang isang Saldico para magsalita ng ganyan nang wala siyang pruweba. Alam niya kung ano ang magiging consequences ng mga ginagawa niya sa mga pinagsasasabi niya.
Ngayon si Auntie Claire naman, gaya nga na sinabi ko, trabaho niya yan eh. Hindi naman pwedeng hindi niya idepensa yung mga taong dapat niyang idepensa. Dahil kung kukontrahin niya yon, mawawalan siya ng trabaho. Oh. Doon ko napanood sa official account, Representative Saldico. Ano pa ito? Verified account pa ito. May check eh. So, alam nga naman na si Saldico, i-AI niya yung sarili niya. Oo. Pwede ba yun? Ako si Saldico, gagawa ko ng AI at ilalagay ko sa aking official Facebook account. Yun nga ang question eh. Bakit nilagay sa official Facebook account ni Saldico kung AI lang yun? Tanga pa si Saldico, ipapahamak niya yung sarili niya. May ibang taong gagawa ng AI tapos i-upload niya sa Facebook page niya, sa Facebook niya. Na nagsasalita siya ng ganon. Siyempre, walang yato, bakit nandito sa Facebook ko to? Ano yun, nahack yung Facebook? Baka sabihin, oy, hindi nga po AI, baka nahack lang yung Facebook ni Saldico. Bigyan natin ng katwiran, ha? Binigyan natin ng, baka naman nahack lang yung Facebook ni Saldico, tapos in-insert yung AI doon. Maraming dahilan eh. Pwede nilang bali-baliin yung kwento. Kaya nga may salita tayong you can bend the law. Ang langya talaga to si Tulpo. Si Tulpo nagpauso niyan eh. Bend the law eh. Tapos sinundan pa ng Remulla, bend the law. Talagang ano yan. Yang hinarap ni Saldicong yan, napakalaking issue niyan. Napakalaki ang babanggain niya dyan. Para siyang bumabangga sa adobe dyan. Kaya kailangan talaga, maging kung talagang matibay ang dibdib talaga ni Saldico, kailangan panindigan niya talaga yan. Kaya nga tinatanong ko eh, kaya niya bang panindigan lahat ng mga pinagsasasabi niya? Dahil matibay na adobe ang babanggain niya. Diba? Hindi basta-basta yan. It does not make sense, di ba? Kung yung video na-publish some other accounts, yun, posible. Kaya ako naniwala na legit ito dahil sa mismong official Facebook account ni Saldico na i-publish. Hindi, General Macanas, baka mamaya na ano lang yan, hack. Tapos, nag-upload ng AI doon. Baka sabihin nyo naman, naku, baka hinak ng mga DDS yung Facebook account ni Saldico. Tapos gumawa yung DDS ng ng AI. Baka mamaya, bintang na naman nila ng gano'n. DDS na naman. Palalawakin natin yung isip nila, inuunahan na natin sila, nagigi-advance na tayo. Si Attorney Claire pa ba? Si Madam Claire? Madam Claire! Pagbutihan mo lang yung trabaho mo, Madam Claire, ang daming natutuwa sa'yo. Talaga, papalakpakan ka namin. Alam namin, ayaw mong mawala ng trabaho. Diba? Ikaw nga, diba? Pababayaan niya ba yan? Siyempre, kakampihan niya yon. Siyempre, papanigan niya yon. Sino ba nagpapasweldo sa'yo? Sino ba naglagay sa'yo dyan? Alam na namin yan. Alam namin na hindi magiging fair ang magiging salita ni Auntie Claire. Alam namin yan. Diba? Ngayon, syempre, yung salita niya, isinasabi, ang salita ni Auntie Claire, yun daw ang salita ng Pangulo. Sige, pagpalagay natin, yun na yung salita. Isinasabi niya lang. Pero minsan may freestyle effect to si Auntie Claire eh. May freestyle siya eh. May sarili siyang mga opinion, may sarili siyang sinasabi. Lalong-lalo na pag Duterte ang pinag-uusapan, ganadong-ganado siya eh. Pero sa ibang problema ng bansa, hindi siya ganado. Kaya ulitin ko, kung sa ibang account, kung lumabas lang na video na nagsulputan, ayun. Wala. At saka, yung... Kasi kung sa ibang account siya lumabas, halimbawa, yung video ni Saldico, sa ibang account lumabas, ayun. Sinungaling yun. Pero kung talagang sa Facebook page, sa Facebook account ni Saldico lumabas yun, pag-isipin mo, ayun? Gagawa ba ng sariling AI niya yan? Lulukoy niya sarili niya?
Pwede naman siya mag-video sa sarili niya, magsalita siya, bakit gagawa pa siya ng AI? Ano, tinatamad siyang magsalita, itatype niya lang, tapos may magsasalita, gano'n. Yung sinasabi niya doon sa type. Ng pagka-present ni Saldico, logical. Very ayun, matandaan ko pa, Nagsimula ito, sabi niya, nung tinawagan ako ni Secretary Pangandaman na ganito, i-insert sa budget ang 100 billion. Tanungin mo si ganito. So, tinanong niya. May Yusek Bersamin na sinasabi. Ang tinanong niya, So, nag-ask permission, in-inform din niya si dating Speaker Romualdez. Sabi naman ni Romualdez na kung anong gusto ng hari, matutupad. Sundin natin yan. Kung ano gusto ng hari. Doon ako natawa eh. Kung ano ang gusto ng hari, yun ang dapat matupad. Angas. So, dalawang beses siyang at yun talaga ang lumalabas na insertion, utos ng presidente. Kasi sabi niya, babalik na sana ako para sa zona ng Pangulo, kailang tinawagan ako ni Martin Romualdez na wag nang babalik at we will take care of you. Yung pala, yung take care of you, ginawa naman siyang poster boy ng anti-corruption drive ng administration. Kaya napilitan siya. To me, it makes sense. Dahil naiipit na siya Kung sana, walang kaso, kung parehas lang sila, kasi si Martin Romualdez, walang kaso walang ebidensya. Kung si Saldico sana, hindi iniipit. Ang mga kinakakasuhan lang, itong mga kontraktor, ayun, tapos biglang magsalita, parang alanganin. Ito, talagang gipit na siya. Ano yung kasabihan natin? Ang taong, nagigipit, parang sa patalim, kapit patalim na. Hindi kasi lahat ng mga tao talaga nakatuto kay Saldico yung galit ng mga tao, isinasalo niya talaga lahat. Siyempre siguro naisip niya, hindi naman pwedeng ako lang yung sasalo nito. 'Di ba? Dahil hindi naman ako, kumbaga isa rin ako sa mga instrumento rito Tapos yung iba pahaya-haya lang ang buhay. 'Di ba? Siguro napagdesisyon na niya sa sarili niya na damay-damay na kung babagsak siya, lahat bagsak na. 'Di ba? Gagawin mo ng lahat kaysa kung ako ang nasa kalagayan ni Saldico. Ganun din. Ang laki ng pinayat ni Saldico kung tutuusin Talagang siya, para siyang na-stress. 'Di ba? Stress talaga. Nakakapayat talaga ang stress. Ako kaya magpaka-stress ako para pumayat ako. Talagang laki ng pinayat niya ang tindi na doon sa isang litrato niya, malaman siya 'di ba? Dito naman sa nagsalita siya, pumayat na siya. 'Di ba? Ang gagawin ko, magsasalita na lang. Inutusan. Ikaw ba naman magkaroon ng ganyang klaseng problema, hindi ka ba papayat? Lang ako Bakit hindi ako dadamay ko kayo? Yun, dinamay niya. So ngayon, i-verify. Parang katulad na naman yung unang issue nung yung polvoron video nung inilabas. Kailan ba inilabas yun? Last year? Sabi, AI. Sabi naman ng naglabas, si Marlica, tina-authenticate niya sa isang forensic expert is authentic. So, ang issue doon ngayon is, sana, kinasuhan nila itong si Marlica sa US para, kasi kung AI yun, peke yun, kung ako ang presidente, kakasuhan ko si Marlica doon sa US. Kasi sinira niya ako Worldwide yun, napanood ng buong mundo. Bakit hindi nila kinasuhan si Maharlika sa US? Yun ang tanong. So ito ngayon, i-verify sa NBI, sigurado. Uunahan na natin. Pag ipa-verify sa NBI, sasabihin, AI nga, fake nga. Lasat na. Alam nyo ito nga yung sinasabi ko lagi Wala talagang pag-asa na maresolba yan. Kahit si Saldico nagsalita na, mga katunay, ang pinakamasakit na katotohanan dyan, gagawan talaga ng paraan yan para hindi maging makatotohanan. Sa panahon ngayon, hindi para malaman natin ang totoo. May mga lalabas na katotohanan pero hindi yan paniniwalaan. Maaaring ang taong bayan maniwala pero
kailangan hindi maging makatotohanan yan sa kanila. Kaya walang pag-asa. Wala talaga tayong pag-asa na maresolba ang problemang to ngayong 3 taong nalalabi na to. 'Di ba? Magkakaroon lang ng pag-asa yan na malinawan lahat at masolve yan kapag tapos na yung 3 taon at nagpalit na ng panibagong administrasyon. Kung ang papalit ay hindi nila kapanalig, maaaring mabuksan yan. Maaaring masagot lahat ng katanungan ng mga tao. Pero kung kapanalig nila yung papalit dyan, magtaka ka na. Diba? Magtaka ka na. Kaya nga si BP Sara gusto nilang pababain sa pwesto eh. Gusto nilang tanggalin. Gusto nilang ipakulong. Ang mga Duterte, iniisa-isa. Ang mga kaalyado ng mga Duterte, iniisa-isa. Parang meron kasing planong nangangamoy sa 2028 na parang merong ayaw bumaba. Kung bababa man, kailangan ang kapalit tropa. Kapag ganon ang nangyari, may ibig sabihin na yan. May ibig sabihin na yan, mga katunay. Naman, kung ganyan, nako, lalong magalit si Saldico. Hintayin ninyo, may part 2 pa. Part 1 lang yung nilabas niya. May part 2 pa daw, sabi ni Saldico eh. Parang di ba? Kasi lahat to pagtutugma-tugpain mo eh. Doon sa sinabi ni BP Sara, tumutugma-tugma lahat, di ba? Di ba? Si BP Sara unang nagpasabog niyan eh. Si BP Sara. Tapos sinundan ni Saldico. Oh. Sige, sabi niyong AI at kung ako si Saldico, ilalabas ko ang mga resibo ko. Sabi niya, may mga resibo siya eh. Oo, tsaka nakikita naman natin detalyado. Ang tindi naman kasi ng gumawa ng AI na yan eh, di ba? Oh, pero mas maganda talaga kay Saldico, lumabas ka na lang. No, lumabas ka talaga ng ikaw. Para talagang patunayan mo talaga. Kaya kasi sinasabi ko kanina, kaya niya bang panindigan? Kung kaya niyang panindigan, lumabas siya. O kaya mag-zoom sila, di ba? O kaya basta bumalik siya sa Pilipinas. O, harapin niya talaga, bahala na. Kaso nga lang, yung garansya sa kanya. Ano yung kaligtasan niya rito? Siyempre, magdadalawang isip pa rin yan eh. Di ba? So, sorry Ate Claire. Maraming hindi naniniwala sa iyong palusot. Bigyan natin ng reaction, opinion niya itong post ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi lang niya, go Ping! I-share niya ang statement. DZRH News ito, statement ni Senator Ping Lacson na tila baga todo rescue o dinedepensahan niya ang Pangulo. Ayos. Tinawag ni Senator Panfilo Ping Lacson na walang probative value ang video statement ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico dahil hindi ito under oath. Kung gusto ng Pangulo na magkaroon ng 100 billion na proyekto sa DPWH, ay kaya nitong ilagay sa National Expenditure Program or NEP sa halip na sa BICAM. Binito din niya ito at hinarang ang release ng budget sa pamamagitan ng FLR or for later release. Ayun, palakpakan natin si Ping. Ayan, palakpakan natin si Lacson. Kaya sa'yo ko eh. Diba? Kita nyo palakpakan natin ang chairman ng Blue Ribbon. Lacson yan! Lacson yan! Si Lacson ba talaga yan? Nasaan na kaya yung dating Lacson? Bakit Laksa yung lumalabas? Gustong-gusto nyong bumaba si Saldico. Gusto nyong pababain sa Pilipinas, tapos ganyan ang paniniwala nyo. Ay nako. Paano nyo mapapababayan kung kayo mismo hindi naniniwala sa sinasabi ni Saldico? Pwede bang pagbigyan nyo muna siya na bumaba dyan, magsalita para malaman ng taong bayan yung dapat malaman? Protektahan nyo muna, hindi yung sasabihin nyong hindi totoo yan? Kaya sa'yo ko eh. Idol kita eh. Palakpakan natin. Hindi nga kita binotong vice president eh. Kaya sa'yo ko.
ka lang yung naniniwala sa'yo. Diyos ko! Maria Josep. Diyos ko po. Diyos ko naman. Ano ba? Ping! Ping, 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 ping. Ping, ping, ping. Woo! Ang tibay-tibay mo dun sa pelikula mo. Lakas-lakas, oh. Lakas. Pagdating dito, nyaw, 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 nyaw. Nyaw, 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 nyaw. Niloloko na yung taong bayan. May nagsalita na. Eto na. Ping! Idol! Kamusta? Lupet! Ewan ko ba sa mga taong bumoto sa'yo? Ano ba yung mga taong bumoto sa'yo? Anyway, Ewan. kanya-kanyang opinion talaga. At least, klaro na, no? Na si Senator Lacson, sa tingin ko, is talagang todo depensa sa Pangulo. Ay, na. And, Wala na. Mantakin mo si Lacson eh. Pinasusubay para daw, sabi, pinasusubaybayan pa si Senator Marcoleta. Parang wala na tayo talagang aasahan. Korte Suprema na lang talaga eh. Tinanggal si Cheese. Tinanggal si Senator Marcoleta. Ay, nako. Paano pa kaya pa naging presidente to si Ping, no? Ano kaya pag gagawin nito? Langya na yan, oh. kanya-kanyang stand talaga pagdating sa issue na ito. But tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Okay. Dito ang paborito ko. People who reacted. 39,000. Okay? 37,000 ang tumatawa. 606 ang galit. Kita mo. Ano ba yan? Libo-libo yung pinagtatawanan yung opinion mo. Ping. $1,100 lang ang nag-like kay Senator Lacson. So halos ilang percent? Estimate ko lang. 98% galit or tinatawanan Huwag ka magagalit sa akin ha, Senator Ping ha, hindi kita minumura ha, pinagtatawanan ka lang. Kasi nga 'di ba, kita mo naman yung mga pinagsasasabi mo. 'Di ba? Parang pinangungunahan mo na agad. Kayo yung mag-iimbestiga, kayo yung ganyan. Kayo dapat ang interesado eh. 'Di ba? Ano pa yung tatakbuhan ng taong bayan kung yung sariling paniniwala mo ganyan na. Eh di ang iisipin namin, wala nang pag-asa yan. 'Di ba? Kahit ano pa yung sabihin ni Saldico, wala na, hindi niyo naman pinaniniwalaan eh. Eh si Gutesa nga, hindi niyo pinaniwalaan eh. Pinaghinalaan niyo si Marcoleta pa eh. Oh, paano yun? Senator Lacson, 2% lang. O kaya pag kumandidato uling vice president to, tsaka presidente ha, si Ping, boto nyo uli! Paglaban nyo uli! Sigaw nyo! Diba? Pumapabo sa kanya. So makita nyo, ang sentimento ng taong bayan against nasa kanila. Nakagigil lang kasi, di ba? Against sa Pangulo. Takin mo, ikaw yung chairman ng Blue Ribbon, tapos ganyan ka. Di ba? Mario Josep, ayusin mo naman kahit papaano. Hindi naman kami maiinis sa'yo, hindi naman kami magagalit kung maayos ka eh. Against na rin kay Pero Senator importante, hindi kita minumura ha. Wala mo, baka sa iba minumura na to. Lacson dahil Siyempre. dinidepensa niya ang Pangulo. Okay, yung sabi niya, totoo, hindi under oath. Kailang, yung under oath na yan, para lang yan sa ebidensya na sa korte, kaso. Remember, ang mas importante, may tatlong court. Court of Public Opinion, Court of Law, itong kaso-kaso korte, and Court ng Panginoon. Kasi God is a God of justice. So itong sinasabi ni Senator Lacson na walang value dahil hindi under oath, totoo yun. Dito sa
kung pagdating sa kaso-kaso. Hindi pwedeng kasuhan si Presidente nang dahil lang sa statement ni Saldico. Kaya lang, how about public opinion? How it influences paniniwala ng taong bayan. Oh, ito, yung nag-react, 39,000. Kasi nga, di ba, hinihintay na nating magsalita yan si Saldico kasi nasa kanya talaga yung susi eh. Siya ang pinakasusi dito sa mga nangyayaring to. Tapos, di ba, hindi naman natin sa pinapangunahan na yung mga pinagsasasabi niya ay talagang talagang guilty o yun talaga sila talaga ang gumagawa ng ganun. Pero syempre, importante talaga na mapakinggan ng personal si Saldico. Paano siya haharap kung ganyan kaagad ang paniniwala nila? Kahit naman sinong testigo eh. Hindi naman haharap kung may ganyan eh. Takin mo, nagsalita na yung tao, imbis na anuhin nyo na, kailangan bumabayan dito, kailangan magawa natin ng paraan, kailangan maimbestigahan natin yan, kailangan ganito. Eh, ang sabi-sabi ba naman ni Ping eh, hindi ako naniniwala dyan, ako. Pwede naman ganto-ganto ganyan yan eh. Mahal, ganto ganyan eh. Oh. Eh di siyempre, si Saldico hindi nabababa. Salita mo agad, ganun eh. Naku, yari tayo dito, pag bumaba ako, malamang ibenta ako. Pero kung ginawa ni Ping, nagpa-interview siya, malaking malaking issue yan, kailangan bumaba ka rito para mapag-usapan natin yan. Ano ba yan? Diba? Kailangan ma-resolve natin yan, kailangan malaman ng taong bayan. Hindi! Naku! Kaya ako ewan ko ba? Tanga lang yung naniniwala dito sa taong to eh. Ewan ko ba sa'yo? Buti kami ni General Macanas, di na naniniwala kay Ping. Ewan ko doon sa ibang naniniwala pa kay Ping. 37, tumatawa. Tinatawanan si Senator Lacson. Galit. 600 eh. Kakaunti ang naniniwala. So, talo sila sa Court of Public Opinion. Ayon, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre nato ngayon natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.